Ramdam na ang malakas na hangin at ulang dala ng Bagyong Tino sa Samar Province. Sa pilitan ng inilika sa mga residente sa mga lugar na tatamaan ng bagyo. Live mula sa Borongan, Eastern Samar, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan at saang mga lugar na nagsagawa ng forced evacuation? Cheryl, sa mga oras na ito, bumubuhos ang napakalakas na ulan dito sa Borongan City, Eastern Samar. Sinasabayan pa yan ng malalakas na hampas ng hangin, dulot nga ng Bagyong Tino. Ito ang buong araw na patikim ng naturang bagyo sa malaking bahagi ng Samar provinces. Magmula sa Katarman, Northern Samar, walang tigil na ulan ang sumalubong sa amin habang bumabiyay papunta sa Eastern Samar. Sinasabayan pa ito ng malalakas na hampas ng hangin dulot nga ng Bagyong Tino. Bakas pa rin sa mga taga-Eastern Samar ang takot na iniwan mula ng humagupit sa lugar ang Bagyong Yolanda. Kaya naman kahit wala pa ang Bagyong Tino, agad nang iniutos ang forced evacuation sa mga bayang pinakamaapektuhan. Halos 3,000 pamilya o katumbas yan ng mahigit 9,000 individual ang nanatili na ngayon sa mga evacuation centers. Ilan sa pinangangamba ng lokal na pamahalaan ang mahigit 3 metrong storm surge na maaari tumama sa mga coastal areas, pati na mga pagbaha at landslide. Narito ang pahayag. It's hard to account for them, especially kung hindi namin sila ma-access. What if biglang mag-blackout, brownout, walang battery mga cellphone na ngayon, matanggal yung cellular connection, di ba? Malaglag dahil sa lakas ng hangin yung cell site. Hindi namin malalaman kung ano na yung status ng kababayan namin, di ba? And we want to ensure that everyone is accounted for and everyone is safe. Samantala sa ibang lugar, gaya sa Daram, Samar, inihanda na rin ng LGU mga evacuation centers. Ilang residente na rin mula sa Barangay Birawan ang nagsilikas. Habang sa Palo Leyte, naglibot na rin ng mga pulis at nag-abiso sa mga nakatira sa coastal areas na lumikas na. Inaasahan kasi ang storm surge sa lugar. Sa San Jose, Tacloban City, nagbayanihan na rin ng mga mangingisda para ilayo na lang sa pampang ang kanilang mga bangka. Habang sa Silago, Southern Leyte, iniayos at nilinis na ang mga gagamiting evacuation center sa lugar. Itinayo na rin ang mga modular tents. Inilatag na rin ang mga rescue equipment na kakailanganin, posibilidad doon sa area at inihanda na rin ang mga relief goods na ipamimigay sa mga residente maapektuhan ng bagyo. Cheryl, nagpapahirap ngayon sa mga residente rito sa Borongan City, Eastern Samar, itong ang biglang buhos ng malakas na ulan na posibleng lumakas pa sa mga susunod na oras habang lumalapit itong naturang bagyo dito nga sa bahagi ng Samar provinces, habang nakakaranas na rin ng ilang mga power interruption sa ilang bahagi, hindi lamang dito sa Borongan City kundi sa ibang bayan dito sa Eastern Samar. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.